Mabilis lang magpa-register ng sasakyan. It only took me less than 1 hour to complete the whole process. Basta kompleto ka lang pagpunta mo ng LTO. Number 1, make sure na meron kang CTPL. You can purchase that in GCash, M. Luwilier, or Cebuana. Personally, bumili ako sa M. Luwilier kasi may malapit na branch dito sa amin. And meron silang bagong process ngayon, yung LTO validation. So instead 600 lang yung babayaran mo sa M. Luwilier, magbabayad ka ng additional 100 pesos para dun sa LTO validation. Tapos hindi mo kaagad siya makukuha. Once na secure mo na yung LTO validation and CTPL, you can photocopy your ORCR. Yun yung dalawang requirements before ka pumunta ng LTO. Baka kasi mamaya incomplete yung requirements mo, sayang naman yung punta mo. And kung magpapa-photocopy ka pa sa LTO, mahal sila maningil. Parang 10 piso yata yung black and white nila dun, kupal. And on top of that, make sure lang na na-inspect mo na yung kotse mo. Lahat gumagana kasi i-check din nila yan. Meron ka dapat na lang early warning device. So once kompleto na yung tatlo, CTPL, LTO validation, photocopy of ORCR, tsaka na-inspect mo na yung kotse mo, pwede ka nang pumunta sa any LTO branch. So in my case, pumunta ako sa LTO Kawit. Dun yung sinasabi ko na parang less than 1 hour lang yung complete process. So dumating ako dun sa motor vehicle inspection around 7:30 AM kasi night shift ako dire-diretso na lang ako. So 17:30 AM pumunta ako sa inspection ng vehicle. Ako yung nauna, syempre, una sa first. Mabilis lang yung process. Puro wala pang 15 minutes ako naghintay. After that, pumunta na ako sa LTO Kawit. Hindi pa siya open that time. Siguro nakarating ako around 7:30 na siguro, 7:30 or 7:40. Basta wala pang 8. So mas matagal pa yung hinintay ko na magbukas yung LTO kaysa dun sa registration. Pagbukas ng LTO, pumunta ako sa window E. Window E kasi yung registration na mismo, actual registration. Then nag-wait lang ako ng another 15 minutes siguro. Tapos nagbayad na ako ng registration. 1.6 siya for sedan. I'm using Honda City 2019. So ang total na binayaran ko, CTPL including yung LTO validation, 700 pesos. And then yung inspection, motor vehicle inspection is 1,000 pesos. So magkano? 1.7 na. And then yung actual na OR na binayaran ko sa LTO is 1.6. So 1.7 plus 1.6 cannot be, borrow 1. 3.3 yung total na binayaran ko. So ayun yung total expense na binayaran ko sa pagpaparenew ng kotse. 3.3 lang, then less than 1 hour. Sobrang bilis lang, sobrang smooth ng process. Make sure na complete all requirements ka before you visit the LTO para smooth na lang yung operation. And if possible, punta ka na maaga para una ka sa first. Kasi nung napansin ko na nagpa motor vehicle inspection ako yung number 1, sumunod nun. Sunod-sunod na yung dating, medyo mahaba na yung pila. And then ganun din yung experience ko dun sa LTO itself, na ako yung unang nagbigay ng requirements. Then after that, sunod-sunod na rin yung mga dumating. So I think huge factor din yung mauuna ka, yung maaga ka pumunta. So ayun, 7:13 AM, exactly 7:13 AM nag-start ako ng motor vehicle inspection. And then around 8:10 natapos ko na yung whole process. Nakuha ko na yung new registration ko. So ayun lang guys, sobrang bilis lang ng car registration ngayon 2026. And take note lang guys na hindi pa sa akin nakapangalan yung sasakyan and hindi pa siya nakaregister sa LTO portal. But I believe there's a faster process through LTO portal. That's a different video na, and kasi hindi pa sa akin nakapangalan yung sasakyan, but I'll probably do it next time. So ayun lang guys, mabilis lang magparehistro. Make sure na complete all requirements ka before you visit the LTO office and agahan mo yung punta mo. Kahit siguro hapon or tanghali, ganun din yung process, but syempre mag-wait ka ng mahabang oras kasi may mahabang pila na yun. And depende rin siguro sa branch ng LTO. But in my case, smooth naman yung process ko. 1 hour lang, less than 1 hour lang. And yan, thank you for watching and follow for more.